ito na yung sigunyal niya. Tatanggalin natin yung bearing, pero tatanggalin mo natin yung gear. At gumamit ako ng bearing puller. Ito yun, kasi ito yung gagamitin natin para matanggal natin to. Siniset up mo na para matanggal ko na to, pero gagamitan ko pa rin siya ng butane. Paiinitan natin para kahit paano lumambot siya at hindi mahirapan yung ating puller na tanggalin yung gear. Tapos iba naman yung gagamitin natin dun sa bearing. Ito na mga sir, na-set up ko na yung puller. Na-set up ko na. Ilagay nyo pa rin yung spring dito, yung tornilyo, para hindi masira yung ano natin, yung sigunyal. Tapos gagamitan natin ng butane. Paiinitan mo natin dito sa part dito para matulungan natin yung puller na hindi siya masira. Kaya paiinitan ko muna to, tapos mamaya pakita ko sa inyo yung iimpakin na natin dito sa dulo para lumabas yung ito. Ang medyo mahirap lang tayo magtanggal nito ito kasi yung oil catcher nito, yung plate, medyo ano siya. Kaya ang gagawin natin dyan, ilulubog mo nga ng konti yan. Tutupin natin ng konti para maipasok natin yung puller na gagamitin natin. Ito. Tapos saka lang natin ukain uli. Blowtorch natin. Painitin natin siya ng konti. Bili ko dito sa puller na ito mga sir, nasa lang to. Nasa 2.5 lang. Bili ko. Painitin natin konti para kahit paano matulungan natin yung puller natin para hindi masira. Okay, patayin na natin. Tapos gamit tayo ng impact. Okay, yung mga sir, naiiwalay na natin yung gear. Kaya pinainitan ko muna siya para hindi mahirapan yung puller na ginagamit natin at hindi masira. Yan, laking tulong din itong puller na ito mga sir. Tapos susunod natin tatanggalin itong bearing. Basta itutupin natin ng konti kasi kung mapapansin nyo yung bearing halos pantay na pantay. Kahit sa machine shop mga sir, niyuyupi din nila to, nayuyupi. Yan, tanggalin natin to. Yan, kapag nagtatanggal kayo niyan at same tayo ng ginagamit ng bearing or bearing puller, ibalik nyo pa rin to. Tapos gamit kayo ng butane. Kaso nga lang, mainit. Yan, tanggalan na natin yung gear. Yan. Sunod naman natin tatanggalin itong bearing na to. Okay, ang gagawin ko dito mga sir para kahit paano may clamp ko yung ating ginagamit na ito, itutupi ko lang sa ng konti. Tutupi ko muna to, tapos mamaya after ko matanggal yung bearing, iuunat ko na siya, ibabalik ko ulit sa taas. Kaya ito, ilulubog ko siya. Ito na lang yung gagamitin ko pang pukpok. Ilulubog natin konti. Purpose ko rito para yung kuha natin, yung clamp bearing dito pumasok sa loob. Kaya ito, lulubog ko siya. Ito, ayan, ilubog ko naman siya ng konti. Tapos gagamitin ko na to yung puller. Ayan, tapos ihigpitan natin ng ano to, mahigpit para mag-clamp ito, para matanggalan natin to. Same pa rin yung procedure na ginawa ko dun sa isa kanina. Lalagay ko yung tornilyo dito, tapos meron tayo dito sa babaw. Pitan ko muna to. Ito mga sana, i-set up ko na. Ayan. Kailangan tapat na tapat doon sa ating sigunyal. Yan, inigpitan ko mabuti to, saka ito, saka gagamitan natin ng impact. Pero bago natin gamitin ng impact,
Painitin muna natin to uli para lumambot ng konti, matulungan natin yung puller at hindi mahirap tanggalin. Okay, painitan natin uli. Medyo maingay yung compressor natin kasi naghahangin sila sa kabila. Yan, tapos lagay natin dyan at gamitan natin ng impact. Yan. Okay, tanggalan natin yung bearing. Isusunod lang natin para lamigin muna kasi mainit yan. Ginamitan natin ng blue torch. Yan, palalamigin mo natin. Yan, laking tulong sa akin to mga sir. At least hindi na tayo pupunta ng machine shop para lang magpatanggal ng bearing. At sa halagang 2.5, ayun, pwede na natin makapagtanggal ng bearing. Tapos tanggalin natin to. Para mapabilis din yung ating trabaho at hindi na rin tayo magpapapunta pa ng machine shop para lang magpatanggal ng bearing. At isusunod kong bibilin yung press naman para tayo na rin ang mag-aalay ng sigunyal, yung connecting rod. Yan, tested na to mga sir, kaya pwede rin kayong bumili dito. Basta tama lang yung yung paggamit ng puller natin. Tatagal po yung gamit yung puller. Kasi mahirap naman, mahal yung pagkakabili natin ng puller. Tapos isang beses lang magagamit. Kasi masisira dahil sa atin din, mali din yung ating pagtanggal or paggamit. Ayan, tanggalan natin. Kaya yung oil catcher nya, nilubog natin ng konti para lang mailapat natin itong puller. Ayan, tapos palamigin natin at ilalagay na natin yung bagong bearing natin. Ayan, dito naman tayo at i-install na natin yung or ilalagay na natin yung ating sigunyal dito sa crankcase. Ito, sample natin mga sir. Kapag hindi natin ginamitan ng butane, ito hindi natin maipasok. Kaya napaka-importante na ginagamitan natin ng butane. Siyempre, bago natin lagyan bago natin painitan ng butane, lalagyan natin ng langis. Yan, tapos i-butane natin. I-butane natin ito ng 15 minutes or higit pa. Lapit na tayong magsalpak ng sigunyal. Kailangan kasi natin painitin mabuti para pasok na pasok. Okay, salpak natin. Ayan. Kaya natin kailangan pang tukukin. Kaya pagka pinainitan mo siya, matik po yan, may sasalpak mo. Kanina, sinampulan natin ang hindi pa natin pinapainitan. Talagang hindi natin may pasok. Kaya ito, palalamigin mo natin para malagyan natin ng Beta Gray. Ito mga bali, hindi ko na i-video nung kinakabit kong mga to. Dahil nagmamadali na tayo kasi gabi na. At ito, pasilip ko lang yung top dead. Dito kayo kumuha ng top dead. Tapat na dito. Tapos, dito naman sa camshaft natin. Yung guhit na yan, itapat nyo din dito. Pantay yan. Tapos yung gasket niyo dapat bago lagi yan.
At huwag nyo kalimutan yung dowel. Dowel sa crankcase natin, mahaba. Tapos 4 dito. 2 sa baba. Tapos sa taas, 2 din. Napakanyan. Yan, maigpit na. May timing na rin natin. 10 saka 24 yung sukat ng valve clearance natin. Standard pa rin. At ilalagay natin yung water pump. Sa water pump naman, pag maglalagay kayo nito, itong pinaka-contil nya, ito, itapat nyo dito. Tapos dapat nakatap din. Para pagka nilagay natin, sample nito, yan, sample natin yan. Itutulak mo na lang siya. Yan, dapat lapat na lapat siya. Yan, di mo na kailangan pang pukpukin. Sakto-sakto yan, lapat niyan. Tapos tornilyo 3. Tapos dito 8 naman. Ayan, assemble na natin. Tapos lalagyan natin. Ito naman nga sana, pagsama na natin yung chassis saka yung makina at na-install na rin natin yung mga sensor. Tapos nireset na rin natin. Lagyan na rin ng bagong langis. Buyo dyan nilagay natin. Tapos kulan. At iti-testing naman natin. Okay. Ayan. Walang check engine. Ito na ngayon yung tunog ng makina niya ngayon mga sir. Wala na yung parang tunog ng big bike. Ayan. Wala na yung humuhuni. Naka-install na rin yung kanyang CVT mga sir. Hindi tulad nung una nating walwalin dito. Nung hindi pa natin mawalwal pala. Ibang iba yung tunog. Nakatanggal na yung CVT pero umiingay. Sa labas yan dito. At check rin natin yung camshaft nya. Okay naman po yung camshaft. Kaya doon tayo lagi nagbe-base sa sigunyal. Ayan. Tapos na rin. Pupuan na lang sa kayong goods na goods na yan. Pwede na makawin si sir. Na inabot din ng maghapon na ginawa dahil sa haba ng pila at ang sinundan niya mga sa puro baba makina. Kaya ito, at least sulit niya naman yung pag-aantay niya. Kaya kung sakaling papagawa ko yung mga sir, talaga tiyagaan po dahil hindi po pare-parehas yung pinapagawa ng isang motor. Tulad nito, baba makina. Yan, sigunyal yung problema, yung bearing. Tapos ball race. Tapos yung mga sumusunod pa, puro top overhaul. 4 na top overhaul. Kaya kapag yun ang nasundan nyo, matik po yan mga sir na mag-aantay po kayo ng gabi. Kaya tulad nila. Naabot ang gabi. Okay, dito na tapos yung video natin. In case na same kayo ng problema nito, at least alam nyo na, hindi po kayo gagastos ng malaki dyan mga sir. Okay, thank you mga sir.